Naku po mga kababayan, ikakagalit nyo po ito. Itong balita na nasagap natin. Kaya pala hindi nakakarating yung iba nating kaanib sa Iglesia ni Cristo dyan sa EDSA kasi hinaharangan daw ang kanilang sasakyan para hindi makarating sa EDSA at pinapabalik kung saan sila nanggaling. Hinahanapan daw ng kung ano-anong butas mga kababayan. Nakakalungkot po itong pangyayaring ito. Kahit saan daw ganito ang nangyayari kahapon sa Bamba, saan yun? Sa Tarlac. Ngayon ito basahin natin mga kababayan na galing po ito, post po mismo ng INC News and Updates. Ito po, galing po ito ng sabi dito, di kami matutuloy sa EDSA ngayon. Ayan. Pagpasok ng van namin sa Startol, Valiete, hinold kami ng pulis. Hinanapan ng rehistro, lisensya, inikot ng inikot ang sasakyan at kung ano-ano ang tiningnan. Pabalik-balik ang pulis tapos may dumating na LTO. Naghahanap sila pwedeng maging violation pero wala sila makita dahil kompleto papilis sabi ng driver namin. Halos 2 oras kami hinold. Biglang naghanap ng itinerary at yung resibo daw ng renta wala naman talaga resibo. Yun dahil personal yun. Inimpound ang van namin, ganun din ginawa nila sa kasunod na pupunta sa EDSA. Kapag nalaman o hinalaan nilang doon ang punta, ganun ginagawa nila. Grabe mga kababayan, ang tindi ng gobyernong ito. Hindi nila hahayaan na makarating ng EDSA itong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, no? Kaya pala ganun po ang nangyayari mga kababayan. Hinihintay po natin no yung dagsa. Pero hindi pa ganun ka dami mga kababayan kasi ganito pala ang nangyayari. Nako. Ano pong masasabi nyo dito mga kababayan sa ginagawa po ng mga kapulisan? Pati LTO nakikialam mga kababayan. Yung freedom of expression ng Iglesia ni Cristo ay hinahadlangan nila. Parang mayroon ng silent martial law na nangyayari mga kababayan. Ganun po yung ginagawa nila. Nakaka-alarma ito mga kababayan. So ngayon naman, pakinggan nyo ho ang pahayag ng isang kaanib din sa Iglesia ni Cristo na nagsabi kung may ganito daw na pangyayari, ganito daw ang gawin nyo mga kababayan. Ito na po. Pakinggan nyo po si Tinig ng Karunungan, no? Sana yun. Ayan, si Tinig ng Karunungan mga kababayan kung ano yung dapat gawin nyo kapag hinold kayo. Huwag daw sabihin yung mga ganito para hindi daw i-hold, no? Yung mga papunta po ng EDSA, ganito po yung gawin nyo. Ito na po si Tinig ng Karunungan mga kababayan. Isa rin po kaanib sa Iglesia ni Cristo na nagbibigay ng babala sa mga ganitong ginagawa sa kaanib ng Iglesia ni Cristo. Kapatid at mga kababayan namin na papunta po ngayon sa EDSA People Power Monument, meron po kaming mahalagang ibabahagi sa inyo at dito dapat ay magpakatalino po tayo. Batay po sa ating source, meron pong mga checkpoint na ikinalat ngayon sa iba't ibang dako sa mga kalsadang papunta po sa People Power Monument. Kapag ka po ang sasakyan ninyo ay nalaman ng mga checkpoint na yan na papunta kayo sa EDSA People Power Monument, kayo po ay haharangin nila, iho-hold po nila kayo. Ayan, Hindi po nila kayo papatuloyin sa pagbiyahe o di kaya ay pababalikin po ang inyong sasakyan patungo po sa kanya-kanya ninyong lugar para lamang mapigilan po kayo na makapunta sa EDSA People Power Monument. Ito po ang ilan sa mga nakuha nating mensahe sa ating source. Ano po? Dito po ay makikita natin ang sabi dito, good morning po.
As per sa mga traffic enforcer dito sa Cavite, Bacoor, may Ayan, checkpoint oh. para sa Sa mga Cavite. papunta ng rally. Longos area, Bacoor, Cavite. Baka pwedeng ipaalam sa mga galing Cavite. Iwasan yung Longos area. Isa pa po, eto. Advice lang mga bro, dami ng kalat na LTO, MMDA, pinapara lahat ng van. Pinipigilan nila mga papunta ng rally at hinahanapan ng butas kapag may mga sakay na INC mga van. Ayan, sa C5, Yun. mga bro, punta ng Lanuza Street, andun sila. Malamang inaabangan mga service ng INC. Mga sir, mga kababayan, mga kapatid, magpakatalino tayo. Alam na ninyo ang gagawin para hindi kayo mapigilan ng mga yan. Ayan. Doon naman sa mga kinauukulan, mga sir, mga ma'am, may permit po ang pagtitipon ngayon ng mamamayang Pilipino sa People Power Monument dito sa EDSA. Mahiya naman ho kayo. Huwag nyo hong pigilan ang ating mga kababayan na maglabas ng hinaing para sa ating gobyerno. Karapatan po namin yan. Huwag po ninyo silang pipigilan. Hindi porke papunta ng rally, iho-hold na ninyo. Hindi porke malalaman ninyo mga iglesia ni Kristo ang sakay, pababalikin ninyo. Mahiya naman ho kayo. Tama. Legal po yung isasagawang pagtitipon ngayon. Pabayaan po ninyo sila. Huwag po ninyong i-hold yung mga van, yung mga bus o yung iba pang mga pribadong sasakyan na papunta ngayon sa EDSA. May kalayaan at karapatan po ang bawat isa sa atin. Nananawagan po kami sa gobyerno. May permit po ito. Huwag po ninyong hahadlangan. Mga kababayan, mga kapatid, alam na ninyo ang gagawin bago po kayo umalis. Kung hindi pa po kayo nakakaalis at kung hindi pa po kayo nakakatungo sa mga dako na may checkpoint, mabuti pa pag-usapan na muna ninyo. Magpakatalino po tayo lalo sa mga panahong ito. May karapatan tayo, uulitin ko, may permit po ang pagtitipon ngayon sa EDSA People Power Monument. Mga Ayan, kapatid mga at kababayan. mga kababayan namin na papunta po nga So yan po, no? Sabi ni Tinig ng Karunungan, kailangan magpakatalino daw mga kababayan kung ganito yung ginagawa. Pag-isipan para yung mga nagche-checkpoint ay hindi ganito yung mangyari mga kababayan. So, grabe talaga mga kababayan, nakakalungkot itong pangyayaring ito. Bakit nila ginaganito ang iglesia, yung mga kaanib sa iglesia ni Kristo na gusto lamang umattend ng rally dyan sa EDSA People Power Monument. Ayan, marami pa mga kababayan tayo nakikita. Ayan, sabi dito, barado na NLEX, barado na Antipolo, Rizal East dahil hinaharang. Ayan, hinaharang daw. Ayan, great. Next is Lex daw. Walang galawan. Ayan, 'di ba, mga kababayan? So, sabi dito sa comment, let's go to EDSA. Please lang po, Pro Malita, ibalik nyo na ang pera sa bayan. So, yan po mga kababayan yung mga post no, na nakikita natin sa Facebook. Ayan, ito pa. Todo kayod pa rin ang Philippine National Police sa pagharang sa mga kapatid mula sa mga probinsya patungong EDSA. Ayan mga kababayan. Talagang nakakalungkot na pangyayari. Bakit ginagawa nila ito sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na gusto lang umattend ng rally. Peace rally po ito mga kababayan. Hindi naman yung bang naghahanap ng gulo. Wala namang ganun. Di ba? Ilang beses na nagrally ang Iglesia, hindi naman kaguluhan ng hanap nila. Ang gusto lang nilang iparating ay magkaroon ng katarungan, no, sa ginagawang investigasyon sa flood control scandal. Hindi po yung sino pa ang nag-iimbestiga, yun pa yung kakasuhan mga kababayan, di ba? Kaya mag-comment kayo mga kababayan, sana iparating nyo to, no, i-like and share nyo para para malaman po ng ating mga kababayan, lalo na sa Iglesia ni Cristo, na ganito po hinaharas, no, yung ating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na para hindi makarating dyan sa EDSA mga kababayan. Talagang nakakalungkot po. So ngayon pakinggan nyo ho yung pahayag po ni
Congressman Libiste, mga kababayan, dito po sa pag-attend niya sa EDSA People Power Monument sa rally po ng INC. Mula sa Batangas na parating din ngayon. Dahil mula kahapon, may mga 500 tayo na mga kababayan mula sa unang distrito ng Batangas na nakiisa sa panawagan ng Transparency for a Better Democracy sa Liwasang Bonifacio. At ngayong umaga ay nagtutransfer ng venue kasi gustong-gusto nila makiisa sa napakasaya na pagtitipon dito sa EDSA People Power Monument. We are one. Napakasaya talaga dito. At I hope that we can introduce them when they arrive in a while. And ang mensahe ko lang po ay gusto ko lang din ipakita na ito ay isang pagtitipon hindi lang para sa iilan, kung hindi para sa lahat ng mga Pilipino, dahil ang ating panawagan para sa transparency for a better democracy ay isang panawagan para sa buong bansang Pilipinas. At syempre, ang ating mga kasama ay nagmumula sa iba't ibang mga probinsya. Marami sa atin syempre ay taga Maynila. Hello po sa mga taga Maynila. Marami din ay taga Central Luzon. At syempre, maraming mga taga Region 4A at 4B at Southern Luzon. May mga taga Visayas sa Mindanao din ba dito? Opo. Kaya we represent all the provinces of the Philippines. And today, siguro magiging pinakamarami ang mga bagong dating mula sa Batangas. Pero ngayon pa lang, marami na tayong mga kasama mula sa Batangas. Opo. So ako po ay very happy, of course, to also be in solidarity with you because of this truly noble objective of bringing greater transparency and accountability in our democracy, and of course, stand with Senator Marcoleta and all of our other allies to fight for democracy in the Philippines. So, I will actually just be sticking around for most of the day and hope to see you again in a short while. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan mga kababayan, yan po yung buong pahayag ni Congressman Libiste dito sa pag-attend niya sa sinisagawang rally po ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument. At yun lang mga kababayan, sana ma-share po ito ng ating sana ma-share nyo po ito para mapanood po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Lalo na't hindi alam nila na ganito yung ginagawa, no? Yung bang hinaharang yung mga sasakyan. So, mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok sa channel natin, pa-subscribe po ng ating channel po. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat.